Gusto na! Gusto na. Opo, gusto nang hiwalayan nitong si Marlon ang 9 na buwan niya ng girlfriend na si Jamie. Bakit naman kaya? Hindi pa sila nag-anniversary eh. Ayan, pero nag-ugat po kasi yan matapos na may mahuling may ibang kausap ang kanyang jowa na si Jamie na ibang lalaki, mga kapatid ha. Pero ang sakit ng ulong yan ni Marlon, abay meron pa pala nakakubli na isang problema. Akala niya nahuli niya na yung isang problema. Hindi pa pala. Kasi daw itong si Jamie ay may halos 5,000 pisong utang pa sa kanya. Dito kay Marlon. Kay Marlon ba o dun sa lalaki? Malaman natin, baka may utang din dun sa lalaki, di ba? Kaya pala nakikipag-usap. Ayan, eto. Sabi niya, nanggaling yung utang na yan matapos na mismong itong si Marlon ang sumagot na sa patong-patong na bayarin itong si Jamie. Di ba nga? Medyo may ugali rin nga, no? Ng mga utang-utang. Ayan, pero hindi po tayo judgmental dito. Magpapakwento tayo. Ayan, hanggang sa dumating na sa punto na tuluyan na nga itong umabot sa kasalukuyang utang ni Jamie. Na magkano? Mamaya, malaman po natin. Iniisip tuloy ni Marlon kung tama pa kayang singilin ang utang ng kanyang jowa. Kasi, jowa mo naman. Love naman kita eh. Ba't mo ako sisingilin sa utang ko? Diba? Love mo ko eh. Baka pwede kiss na lang bayad. Papayag kaya. Itong si Marlon ng Caloocan, 27 years old. Kausapin na nga po natin. Marlon, magandang tanghali sa'yo pare. Magandang tanghali din po. Pero nako maganda rin ba ang mood mo ngayon na eto na, pag-uusapan na natin itong mahal mo naman si Jamie, tama? Opo, mahal ko naman po siya. Hindi naman kayo magtatagal ng 9 na buwan na pag ganun-ganun lang. Pero ang sabi nga, unahin na natin na pag-usapan. Sino ba yung sinasabi mo na may ibang kausap na lalaki itong si Jamie? Opo, nung time po kasi na yun, parang hindi naman po ako pala check ng cellphone. Parang aksidente ko lang din pong nakita na may nag-chat po sa kanya. Then, binasa ko nga po yung conversation. Yun nga po yung mga nabasa. At anong nilalaman ng conversation? Madalas po, nagtatanong tong lalaki kung nasa na siya, nag-aayang kumain, ganun po. Tapos, nito nga may pagkakascroll ko nga, may selfie pa po sila. Aba, may selfie doon sa exchange. Sa conversation na yun. Kumusta? Anong itsura nung selfie? Masyado bang close para maging magkaibigan lang? Parang ganun na nga po. Bakit parang ganun lang? I-explain mo nga, nasaan yung kamay? Saan umabot? Magkadikit po sila magkadikit? Ang balikat? Opo, ganun po. Pero hindi naman magkayakap. Nakaakbay pa po ang lalaki. Nakaakbay, okay. Ayan, pero akbay na magkaibigan o akbay na iba ang dating para sa'yo? Iba po ang dating Sige, tapos, mamaya. Madalas din po na nagtatanong anong oras, yung uwi niya, hatid na kita, ganun po. At ano naman sinasagot nitong si Jamie? Yun po, anong oras nga po ang uwi niya, tapos sunduin mo ako sa ganito. Dito ako. Okay, at sa mga oras na yun, nasan ka naman? Anong sinasabi sa'yo ni Jamie? Nasan daw siya? Ano po kasi, magkasalungat po kasi ang oras ng trabaho namin. Umaga siya po, pang umaga, ako naman po hapon hanggang madaling araw po. Okay, ayan. So, ito ba lalaking ito? So, alam mo na itsura, nakita mo, may selfie, may picture, katrabaho. Baka naman katrabaho. Hindi po Sino daw siya? Alam na ba ni Jamie na nakita mo ang conversation na yan? Nakita mo na may picture at nakita mo yung sagutan nila? Opo, ang sabi niya lang po sa akin, ano lang daw po yun, kaibigan. Lahat naman kaibigan No, ako rin, dami kong kaibigan dyan. Ikaw rin, sigurado, pagka ginusto mo maging kaibigan lang, di ba? Yun ang pinaka-convenient na isagot kaibigan ko lang, kakbay ko lang. Nahalikan ko lang, kaibigan ko lang yan. Ganyan lang kami magbiroan, di ba mga ganun yun? Pero hindi ko naman sa inaano, no? Pero ganun lang, hindi siya nagalit, hindi ba para nag-iba yung actuations nitong si Jamie? Nagalit po ba't daw po kasi yung nangingilam na cellphone niya.
Yan. Wala po pinapakailaman. Ayan na. Inunahan ka ng galit. At ikaw, nagalit ka rin ba pabalik? Hindi po. Nagtaka na lang po ako bakit ganun po yung reaction niya. At hindi man lang siya nagbigay ng impormasyon, ay hindi ka klasiko yan dati. Talagang close kami niya. Kung gusto mo, pakikilala ko sa'yo, ihaharap ko sa'yo dito, magkaibigan lang talaga kami. Wala siyang sinabing ganun, inunahan ng galit. Yung type po na yun, parang iba na po yung kutob ng ano ko eh. Kutoban na po ako nun. Hindi ko alam yung isasagot ko. Okay. So, gaano kayo kadalas magkita nitong si Jamie? Kadalasan po rest day ko po, kaya pagka maaga po ako nakakapag-out sa trabaho. Kailan mo ba nahuli itong conversation na to, Marlon? One time po na pumunta po ako sa bahay nila. Hindi, kailan ngayon? Kailan yon? Nung July ba? Nung June? Last week? Kapo? Lang po, last month lang po. July lang. Nung July lang. Since July, ano na ang mga nag-iba sa kilos nitong si Jamie nung mahuli mo siya kumpara doon sa ilang buwan din na pinagsamahan ninyo na hindi mo pa siya nahuhuli? Yun nga po, parang nagtatago na rin po siya ng mga nagawa niya. Bibihira na rin po siyang mag-update. Yan, pero hindi mo na kinukulit kung meron bang dapat pag-usapan, meron ba tayong hindi mo ba siya inaalok na ganun? Ayaw mo na ba sa akin? Yung mga ganyang pag-uusap, pagka kayo lang. Minsan po, tinatanong ko kung bakit kailangan niya pang magpasundo sa iba. Pwede ko naman siyang sunduin saka sakali po. Anong sagot niya? Hindi na daw po, kaya niya naman daw pong umuwi. Akala ko kaya niya naman umangkas mag-isa doon. Iba rin kapag iba yung angkas. De motor ba? Yung Opo. Yung sumusundo sa kanya. Ikaw may motor ka rin? Meron po. Okay. Ayan. Pero sa oras ng biyahe niya, kapag umalis sila ng ganun, sinundo siya, nakakauwi naman. Hindi naman nagtatagal. Hindi naman nade-delay. Minsan po, sabi nga, nakauwi na daw po siya. Tapos, minsan nagtataka rin po kaya tinatanong ko dun sa mama niya. Nagtatanong po ako sa mama niya. So Sabi, wala pa daw po. Wala pa. So malamang, medyo nasa labas pa. O baka kumain lang sa labas. Yun nga po, baka kumain sa labas. Sana kumain sa labas. Mahirap pagka ang kumain na sa loob. Okay. Sige. Yan. Pagkatapos niyan, eto. Kaya mo ba naisip yung mga utang, dahil medyo nagdududa ka na rin dito sa babaeng to, na si Jamie? Opo. Sa totoo lang, Marlon. Kasi ako kung wala ka naman duda dun sa isang tao, parang at karelasyon mo naman, kumbaga, what is given is given. Opo. Tama? Kumbaga, kung ano yung naitulong ko sa'yo, ano yung na-extend kong tulong sa'yo, pero dahil sa nasasaktan ako, sandali lang, meron nga pala akong halaga na na parang babawin. Yung iba nga, di ba, mga kotse, bahay, babawiin talaga nila. Merong mga gamit, mga babawiin. Eto, pera. Kaya ba tayo napunta na medyo nagtutuos ka na rin kung ano mga nakuha sa'yo nitong si Jamie? Kwentuhan mo nga kami, bakit naman lumalaki na? Sabi mo rito, may 5,000 na utang si Jamie sa'yo. Opo. Pero ngayon, 5,000 na lang ba yan o lumaki pa? May mga utang pa rin po siya na hindi ko na po maalala kung magkano na po yung ibang utang niya po. Kanino siya may utang? Hindi, sa mga luho niya po yung inuutang niya po . Hindi, ibig sabihin ko, sa'yo ba? Sa kakilala nyo? Sa akin po. Sa ano yung mga luho ba nitong ni Jamie? Order daw po sa Shopee, ganun po. Sa mga online, Online shopping. Opo. Ano mga gamit yung dumarating? Nakikita mo naman na ginagamit niya. Opo. Mga bag, sapatos po, makeup. Bag, sapatos, ano pa? Puro pang kanya lang. Opo, puro ganun po. Hindi ka man lang naaambunan.
Hindi nga po eh. Hindi ka nare-regaluhan. At sa'yo lang naman may Kahit utang. hindi naman, alam naman po niya na hindi naman po ako materialistic na tao. Yun. Okay. So, ikaw, tumutulong lang, nagpapasweet din, nagpapasikat. Sabihin na natin. Oh, bagong ano pa lang eh. Bagong magjowa pa rin naman, relatively, no? Wala pa kayong 1 taon. Ayan, pero ano yung sinasabi mo na meron pa siyang utang sa iba? Ayun sa kaibigan ko po dati na nangutang po siya dahil po daw po may kailangan siyang bayaran. Hindi naman po niya binanggit kung ano po yung babayaran niya. Nangutang po ng 3,000. 3,000. O ngayon, itong kaibigan mo na nagtiwala dahil kaibigan mo to ha, hindi niya kaibigan. Opo. Kaibigan ko to. Inilapit mo lang siya. O, ayan na, naniningil na. Natural. Opo. Ako po yung sinisingil eh. Ayan, sagot ni Jamie. Yun nga po, wag daw po akong atat, babayaran ko naman daw po. Wow. Ay, babayaran daw po niya. Atat ka pala kasi. Kailan pa ba yun? Nung ano pa po yun, nung March pa po. Naku po, March pa. Ikaw naman March pa lang eh. Anong buwan pa lang naman ngayon? Malapit naman na December. Baka naman. Akala ko yung sinagot ka, yung utang mo raw na 3,000, sinisingil na. Baka ang sinagot sa'yo, Marlon, I love you, Marlon. Ikaw na bahala dyan. Akala ko ganun ang sinagot sa'yo. Hindi naman. Sige, bukod dun sa kaibigan mo, meron pang mahabang listahan ba ng mga nautangan? Wala naman. Yun ang mahirap, naging garantor ka pa. Ikaw pa naglapit sa sarili mo, ikaw rin pala magbabayad niyan. Well, sa ngayon, Marlon, sa nakikinikinita ko, meron talagang something na hindi maganda dito kay Jamie. Okay? Kasi ikaw ba naman, hindi mo pakikilala kung sino yung sinasabayan mong kaibigan. Okay lang naman sa'yo, di ba? Sa tingin ko, okay lang sa'yo, pare, na sumabay, makiangkas sa isang kaibigan o katrabaho, pauwi, para mas safe ka. Ayan, pero mas maganda na kilala mo. Hindi mo ba pwede na na pilitin siya at kausapin ulit na ipakilala mo naman sa akin tong kaibigan to para personal mo ring bukod sa duda, personal mo namang mapasalamatan. Opo. Sabihin, doon pa lang po kasi sa picture, iba na po ang kutob ko. Tapos pagka tinatanong ko po, galit po agad ang sinasalubong. So meron talagang may nagsusumamthing. Ayan ha. Opo. Uy, eto sandali, paalala lamang natin sa mga nakikinig sa atin. Pwede po kayong tumawag sa ating mga hotlines 8631-5788 o sa 8631-6674. Okay? Para sa inyong astig advice na pwedeng maibigay dito kay Marlon ng Caloocan. Para napakabait hong tao nito, medyo questionable yung kanyang, alam niyo yung defense mechanism. Ayan, meron ako nabasa dito. Sabi ni Gail Enriquez, defense mechanism niya kapag ka nagloloko yung naggagalit-galitan. And it's true. Isa yon hindi sa ginagatungan, Marlon. Uunahin niya. Kaysa makagalitan mo siya, uunahan kanya ng galit. Para bago mo siya questionin, ikaw pa tatanungin. Bakit kasi gising ka pa? Bakit kasi, ba't di ka pa natutulog? Kung ano-anong sinasabi mo. Di ba? Ganyan. Bakit ko daw po kailangan pakialaman yung cellphone niya? Yan. Bakit kailangan mong pakialaman yung cellphone ko? Yan. Meron nga akong kachat doon. Kaibigan ko lang naman yun. At syempre, dahil sa ikaw, yung tipo ng tao na ayaw mo ng kagulo, ayaw mo ng sigawan. Opo. Sige, ikaw pa ngayon tatahimik. Ikaw pa ba nagsorry nung bandang huli? Opo, ganun na nga po. Kita mo? Alam na alam ko yan eh. Nagdaan din tayo sa mga ganyan, Marlon eh. Uunahin yung galit. Tapos hindi ka na makaka-entra. Ayan. Sabi ni... ito, basahin lang natin mga astig advice sa'yo ng mga listeners natin. Sabi ni Elmer Buwan, ang astig advice ko, mas mabuti kung makipaghiwalay ka na dyan sa girlfriend mo. Kasi lagi na kayong magkakaproblema kung lagi naman siyang ganyan at sasakit lang ang ulo mo sa konsumisyon. Dito kay Jamie, total naman, ay bago pa lang kayo.
O, nakita mo na at nalaman na ang ugali ng girlfriend mo, kaya hiwalayan mo na lang yan para mawalan ka na ng problema. Ayan, from Lorraine ng Binyan City, Laguna. Ayan, pero ang message niya galing dun sa Elmer Lawrence Buwan. Okay? Ang problema, ang isa pang problema, Marlon, maganda sana makipaghiwalay nang wala ng utang sa'yo. Ano? Yun nga po. Oo. Yun na lang ba iniisip Ang mo ano ko lang ngayon? po, kung isip ko, papabayaan ko na lang po kung sakali maghihiwalay kami. Papabayaan na lang din. O sige, sandali. Basa pa tayo. Marami pa tayong nandito eh. Ayan, si Tess Ditona, sabi niya, hashtag H2H. Ay, hindi pala yun. Yung mga astig advice pala. Ayan, ang astig advice naman ni Gail Enriquez, astig mangutang, wala namang pambayad. Iba ka rin, Jamie, ha? Di ba nga? Si Magtabog Davin Alim, sabi niya, ang astig advice para kay Marlon, if you feel unfair, it's better to be if you feel that it's unfair na, it's better to be single na ulit. Kasi sobrang mahal natin. Dahil sa sobrang pagmamahal natin, nagagamit na tayo ng mga taong mahal natin. You take that into consideration, Marlon. Na sa sobrang bait natin, sa sobrang mahal natin, na ikaw na ginawa ng kasalanan, ikaw pa nag-sorry. Tapos magugulat ka na lang pagka ikaw na mag-isa, ba't ako nag-sorry? Ako yung ginawa ng kasalanan. Diba? Yung mga ganyan, parang nag-gaslight ka pa. Diba? Parang naging kasalanan ko pa ito ito pala yung astig advice ni Gail Enriquez. Sabi niya, Jamie, wag kang mahilig magluho. Ayan, kung wala ka naman panggastos. At ikaw naman, Marlon, pinamihasa mong maging materialistic yan jowa mo. Hayaan mo na yung utang na yan and let her go para wala nang sakit sa ulo. Nagegets mo yung mga anong yon? Mga sinasabi ng mga astig advice sa atin. Ito, kuha tayo ng astig advice din mula sa TikTok. Sabi ni Lizel Ladrales, Kuya Marlon, hindi mo siya deserve. Pakawalan mo kahit na masakit. Kasi halata naman po na meron ng something samantala, sabi naman ni Sergio Gonzalez dito sa sa TikTok live natin, siguro iniisip ni Jamie na yung mga inutang niya sa'yo ay para sa kanya. Regalo mo na yon. Baka naman pwede raw, regalo mo na lang daw yon. Ha? May mga bayaran pa rin po. Yan ang magandang isipin yan. Hindi yung nagpakabulag ka na nga sa una, magpapakabulag ka pa hanggang sa huli. Yan. Ito, may tinatanong lang naman din si Sergio sa'yo, no? Baka hindi mo raw ko siya nireregaluhan. Kaya bumibili siya ng gusto niya. Ang problema, sa'yo niya hinihingi yung pambili. Kaya nagkakaganyan. Ha? Hindi naman. Pagka po kasi kahit ano lang po yan, small things lang po, basta mapapangiti magbibigay po. Okay. Pero nagbibigay ka naman. Diba? Uy, pangit naman yun sa mga girls dyan. At kahit sa mga boys din. Hindi yung mamimili kayo, tapos, sige na, gift mo na to sa akin. Dahil di mo naman ako nireregaluhan. Ano ba naman yan? Parang pinipuwersa mo naman yung tao na bigyan ka. Maghintay kung merong gustong ibigay. Okay? Ayan. Sige, eto na. Bibigyan kita ng pagkakataon, Marlon, para sa iyong pinakastig confessions nga rin. Ngayong tanghaling ito, nasabihin na kay Jamie. Okay lang naman kung dito ka na magpapaalam sa kanya at ibalato mo na o sisingilin mo pa yung mga utang niya, magsama na sila nung jowa niya, ikaw na bahala, Marlon. Ito na ang pagkakataon para sa iyo. Go ahead. Jamie, sakali mang may iba ka na or sino man yung kinakausap mo dyan sa chat or kinikita mo, huwag mo tangan. Yung utang ko, yung utang mo sa akin, sige na, hayaan mo na. Doon na lang sa tropa ko, may utang ka. Doon na lang ang bayaran. Yun na lang siguro. Sana makipag-usap ka ng maayos sa akin.
Yun lang. Yun lang. Tuloy pa ba ang pakikipagrelasyon mo para kay Jamie, Marlon? Sakali pong baka hindi na rin po. Kasi ganun na rin po yung sitwasyon. Mahirap na po eh. Kaduda-duda na. Opo. Okay, so linawin lang natin, yung 3,000 inutang sa kaibigan mo, Opo. bayaran niya. Pero yung inutang sa'yo, at bilang boyfriend ka nung balato mo na. Babalato ko na lang dito. Balato na. O, kahit sa hirap ng buhay ngayon, pinagbibigyan pa rin. Okay? Maraming salamat sa iyo, Marlon, ng Caloocan, at sana nga maluwag sa dibdib mo, ha? Yung gusto mong gawin para dito kay Jamie. Pero kasi, kapag ganyan na, hindi mo na kontrolado kung ano bang kinikilos, sino mga nakakasama, hindi mo na rin kontrolado kung ano ba mga kapritsyo ang gusto niya pang mapa sa kanya at napapagastos ka pa sa mga bagay na hindi mo naman pinlano at pinaghandaan, teka lang. Baka hindi nga boyfriend ang hanap niya. Baka pera. Maperang boyfriend. Baka sugar daddy, ganyan. Baka ganun ang hinahanap. Hindi naman sa ibinababa natin itong si Jamie. Pero baka hindi ikaw ang para sa kanya, Marlon. Okay?